Alam mo, Admar, ang nakakalungkot, masyadong praning itong administrasyon na ito. Yung sinabi niya na, hindi, yung declaration of calamity, dapat ang local. Presidente ka. Sabi niya, hindi, sila may alam niyan, frontline sila. Presidente ka. President, naandyan ang Army, naandyan ang PNP, naandyan ang PAGCOR, naandyan ang PCSO. Bakit hindi mapalakad yan? At kailangang naandun ka at pakaway-kaway. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam mo, Admar, ang nakakalungkot, masyadong praning itong administrasyon na ito. Wala kang sabihin, kukulitin siya na ayaw magkomentaryo. Yung hindi niya pa na pagsasalita ng 2 taon, pagrespeto yon sa leader, who is Mr. Marcos. Yung hindi niya pagsasalita, tama lamang yon dahil hindi naman siya ang decision maker. Kung siya itatanungin, okay yon. Ngayon, nagsalita, designated survivor, kahit yung House of Cards, makikita mo yung impact na ang tagal niya sa news cycle. So, kinakagat ng tao, lahat ng sinasabi niya, hinihintay siyang magsalita. Pero, pag tiningnan mo contrastingly, no, ang Pangulo, masalita, rhetorics. Pero si BP Sara, action. So, kung tingnan mo yung positioning nilang dalawa, hindi masyado nagsasalita pero aksyon. Nararamdaman ng tao. Yung isa, salita ng salita, pero hindi nararamdaman. Kahit nga mag-ikot ka ngayon yung pinuntahan niya, hindi naman nararamdaman. Dahil, bakit ka umikot? Diba? Yun yung sabi, ang lokohan nga dun sa Valenzuela, meron daw pasang masid. At kailangan ikaw lumabas at kumaway. So, I mean, a day after the tragic incident in the National Capital Region, kahit sa Region 3 at Region 4A, ang dapat yan, bumababa, nakikita mo. Ako nga, ang tanong ko, nasa na yung mga pulis? Di ba yung mga pulis dapat na-deploy yan? Kasi nakakonsentrate lahat sa SONA. Imagine kung nangyari, nung SONA umuulan na. Meron ng reading na may dadating na bagyo. Pero lahat sila nakafocus sa SONA. So nung biglang umulan, ano nangyari? 'Di ba? Ako natutuwa, meron ako mga kaibigan sa Philippine Army na nagre-rescue sila. Sabi ko, ito ba ay institutional job? Ma'am, hindi, kami-kami lang 'yan. So hindi ko maintindihan kung naghihintay lang, lahat naka-focus sa Pangulo. Pero yung kaninang ginawa nilang parade in review sa Valenzuela, nakakalungkot dahil ginawa rin yun ng dating Pangulo pero, di ba, ang mga tao nandyan, dapat nga nag-i-issue siya ng directive. Number 1, pwede ba yung presyo ng electricity, wag munang magtaas dahil galing tayo dito sa sakuna? Pwede ba ang mga supply ng pagkain, 'di ba? Dapat si DTI mo umiikot na sa grocery dahil under price control So hindi natin maintindihan kung yung ginawa lang kanina na pagbisita at makikita mo immediately may angle ng mga picture. Umiikot ka, nakasakay ka sa truck, hindi ka bumababa. Nararamdaman mo ang taong bayan, 'di ba? Samantalang yung kabila, wala dito, wala sa bayan natin, no? Gumagana yung institusyon. Nagdi-distribute, may hot kitchen, kagabi pa lang may hot kitchen na. So, bumababa sila na with the limited means ng Office of the Vice President para namang mas effective yun. Kasi ito talagang lahat nasa iyo Ba't hindi mo maibaba? 'Di ba? Bago ka umikot, may bumaba na, may nag-advance na.
pamigay ng kumbigas, kung ano man na maitutulong mo sa ating mga nasalanta. So, ako, kung politika at politika lang, yung ginawa ngayon, politika yon. Oo, bago lang si Dan Chan, kasi marami pa rin akong katanungan din. Isa na lang bago si Dan Chan. Malala natin, minsan may sinasabi ng mga opisyal na hindi mo na ako mag-iikot. Kung mag-iikot man, area lang para makita yung extent. Pero yung pagpunta mismo sa lugar, kasi parang parang nagiging abala ka rin eh. Kasi yung paghahandaan mo, halimbawa may advance party ka, mga pulis, 'di ba? Imbis na maging abala sa pagtulong sa ating mga kababayan, nandoon, magbabantay, magtitiyak ng seguridad. At the same time, yung mga tao rin, imbis na abala na mag-ayos sa kanilang bahay, kumbaga parang compulsory sa kanila na magpakita doon, kumaway at salubungin ng masigabong palakpakan at ismile ang Pangulo. Parang hindi siya napapanahon. Nabanggit ko nga, meron ako nabasa kasi nga, di ba, tinutuligsa din si Pangulong Duterte during that time. Laging nagsasabi nasaan ang Pangulo. Ang sabi nga niya doon kay VP Lenny na kaya hindi ka pwede maging presidente kasi nagbibigay ka ng advice or kung ano man direktiba bago pa man tatama yung mismong kalamidad or kung ano man yung nakikita mo nagbabadya na kalamidad. Hindi ka magbibigay during na mismo sa kasi panahon na yan ng implementation. 'Di ba? Panahon na yan ng pagpapatupad kung ano man yung mga direktiba na kailangan at hindi mo pwedeng harangan yan or gagawa ka ng hakbang para mabawasan. Siguro next, basta ang importante lang naman diyan mapadama sa mga taong bayan na nandyan na agad yung gobyerno. Tapos saka ka magpapakita kung okay na ang lahat kasi sa akin tingin ko makakaabala ka 'di ba sa ongoing na search, rescue and pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta, Prof. Oo, alam mo Admar, dalawang bagay na telling tama yan sinabi mo. Kahapon, nagpunta siya doon sa isang event, sa isang hotel, I can't recall. Bago pa NDRRMC. Ang tanong ko nga, nakikita mo na ang lakas ng ulan. Hindi ka ba nababagabag at pumunta ka pa dun sa event na yon na bandang tanghali ka na nakapunta dun sa National Situationer ng NDRRMC. Pangalawa, meron siya dung bubo. Yung sinabi niya na, hindi, yung declaration of calamity, dapat ang local. Presidente ka. Sabi niya, hindi, sila may alam niyan, frontline sila. Presidente ka, under the General Supervision Clause ng Local Government Code at Administrative Code, you can declare a national declaration. Diba? So, ang nag-declare MMDA, paano ang probinsyang Batangas? Paano ang probinsyang Bulacan? Outside yun ng NCR. So walang declaration ng national calamity, situational lang, local government lang. Doon maling-mali at makikita mo kahit doon sa NDRRMC, yan naman mga pulido na at alam ang gagawin. Pero nakikita mo naghihintayan sila. Natatawa nga ako doon sa ulat Ang ulat and the Office of the Vice President has released X amount to finance. Sinabi dun sa report. So, yung mga kagabi na tumitira sa kanya, ilang grupo yan, na politika, mga politikang grupo, hinahanap si Vice President, ay hahanapin niyo ba ito? Anong gagawin ho ni Vice President? Sino ho ba ang nasa batas natin ang dapat magdesisyon? Hindi ho ba ang Presidente? Pero, nakita nyo naman gumagalaw. Kasi sabi nga ni Admar, pinaplano ho yan. Yung pre-positioning, yung satellite offices. Di ba yan, satellite offices? Marami nagkomentaryo dyan sa Confidential and Intelligence Fund. Yun ho ang ginawa niya. Ng November 2022, nag-set up siya ng satellite offices, nag-set up siya ng mga preposition goods as early as 2022. So,
Muscle memory na yung Office of the Vice President. Labas sila, nagpunta ng Manresa kagabi, kaninang umaga nasa Tondo. So, makikita mo, gumagalaw. Hindi kailangan, sabi mo nga, hindi kailangan humarahara ako para sa akin ng atensyon. Kasi may plano. So, ang tanong ko, magkano lang ang pondo ng Office of the Vice President na gawa nila yon? Bakit Office of the President, naandyan ng Army, naandyan ng PNP, naandyan ang PAGCOR, naandyan ang PCSO, bakit hindi mapalakad yan? At kailangang naandun ka, pakaway-kaway. Sa tingin mo, nakakatulong yun sa mga tao? Oo. Di ba yung iba nagbibilag pa ng mga gamit nila, yung iba nasa evacuation. Di ba? Siguro tigilan natin yung pambubudol. Tigilan natin ginagamit natin ang taong bayan dahil nasa sakuna eh. Tsaka